bago ang lahat po, pwede magsabihin mo sa iyong katabi, you are special in the eyes of God. And amen. Muli po ako'y bumabati ng isang magandang umaga sa bawat isang nandito po. Na, of course, yung mga sumusubaybay po sa atin sa FB Live, magandang umaga din po. And of course, good morning po sa ating Panginoon. Morning! Morning! Napaka-special po naman. Bakit ako, Lord? Maliban po sa ilan dito, na halos followers of Christ na rin ang bawat members ng kanilang mga pamilya, to name a few, of course, si Sis Julian, si Soria, yung iba po. Pero kadalasan po sa isang pamilya, isang membro lamang ang talagang nagseryoso at nakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi mo ba naitatanong kahit minsan lang kung bakit napakarami mong mga kabarkada, ka-BFF, mga magkakaibigan. Pero ikaw lang ang nagkaroon ng interest para magkaroon ng deep relationship kay God. Hindi mo ba naitatanong kung minsan na sa iyong sarili na kung bakit biglang-bigla ay nag-iba ang iyong pananaw nung makarinig ka ng salita ng Diyos? Na dati ikaw ang unang tumutulig sa dito. Diba? Kung minsan pa nga, ikaw yung nagsasabing, andyan na naman yung mga borbolet. Diba? Sorry for the word. Pero naririnig ko noon yun. Pero kung sino pa yung mga nagsasalitang ganon, kung minsan, kapag siya ay denounced ni God, magiging mainit siya kay Lord. Kung minsan nagtatanong siya, bakit ako pa, Lord? Napaka-special ko naman. At ngayon nga, malayo ka na sa karaniwang pananaw ng ibang mga tao, magbuhat nung makakilala ka sa Panginoon. Hindi mo rin ba naiisip na noong bago ka pa lamang nakakakilala sa Diyos, buong akala mo, mas iibigin ka ng mga tao. Ng mga tao na kapaligid sa iyo dahil sa iyong pagbabago, pero hindi pala po ganun kadali. Dahil ngayon, parang mistulang outcast ka na nga eh. Lalo silang lumayo sa iyo. Actually, hindi ka na nga invited sa mga pagtitipon na noon ikaw ang star, di ba? Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at ikaw ay binago ng Diyos, unti-unti, parang naasiwahan na sila sa iyo. Siguro kasi ngayon, hindi mo na type yung mga dating kinagigiliwan mong mga tsikahan. Hindi nga? Siguro isa yun. Kapag nagsingit ka naman ng usaping patungkol sa Diyos, isa-isa nag-aalisa. Diba? Nakaka-relate kayo? Isisingit ko lang, hindi naman po yan bago kay Lord. So John 1:11. Sa Tagalog po, 1:11. O ano? 1:11. Kaya ito pa kinulating yun eh. Joke. Hindi po tayo nagawin. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan. Si Jesus Christ daw po. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. He came to His own people and even they rejected Him. So, di ka naman pala nag-iisa eh. Diba? Kung ikaw, iniwasan ka, hindi na kinausap, hindi ka na isinama sa mga lakaran, si Kristo Jesus ganun din po. Sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling tahanan, hindi siya tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. In John 7:5, ang sabi po dito, kanagdanan, and for even His own brothers did not believe in Him. Maging ang kanyang mga kapatid, di ba? Kumisan, nakaka-relate tayo eh. Ang Panginoon, nung siya ay lumaki na at siya ay nag-preach na, even His own brothers, hindi nakinig sa Kanya.
Hindi ko na sasabihin kung sino sa atin, pero mayroon sa atin gano'n. Sa ibang mga bahay, sa ibang mga lugar, nagpipreach tayo, but when we are preaching inside our house, inside our family gathering, ayaw nilang makinig. Ayaw nilang makinig. In Luke 4:24, our Lord added here that no prophet, hindi ko sinulat po, hindi yan, that no prophet is acceptable in his own town. At dito nga sinasabi ni Kristo na walang propeta po na tatanggapin sa mismong kanyang bayan na kinalakihan. At tingnan po natin ang susunod na verse in Matthew 13:55, ang sabi nila, nung nakikita nila nilang nagpipreach si Kristo sa mga iba't ibang mga lugar, hindi si Kristo ang kanilang nakikita, hindi yung salita yung kanilang naririnig, hindi sila doon nag-focus. Ang sabi nila dito, hindi ba ito yung anak ni Jose Carpintero? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Take note, hindi po nanatiling birhen ang ating Panginoon. Ang ina ng nagkatawang ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi po yung ama, yung ina, hindi po nanatiling virgin. Actually, nagkaroon po siya ng 4 na anak na lalaki at mga babae pa na hindi lang binanggit dito. So, ang sabi ng mga tao noon, bakit namin yan paniniwalaan? Anak lamang yan ng karpinterong siyas. Maging ikaw ngayon, ako. Di ba kung minsan ay naiisip mo rin na ikaw yung dating lasenggo? Ikaw yung dating basugalero? Hindi ba yun yung dating palaging nasa kanto? Walang ginawa kundi mangharang ng mga tao kapag naglalasing ay nang bubugbog. Bakit ngayon? Nagpipreach. May key ba yan? Related po ako doon. Yung nakakakilala sa akin, and I praise the Lord in my life, glory to God. Ni ako mismo, hindi ko, kahit na sa imahinasyon ko o sa paninaginip, hindi ko po inisip na darating ang panahon na ako'y mangungusap sa harap ng mga tao dahil noon po, kapag gusto kong kausapin ang isang tao, bibili muna ako ng isang red horse. That is true. Masyado po akong mahihiyahin kapag walang red horse. Hindi ako makapagsalita. And God is so faithful in my life. God is so good. Na pinako po niya yung dating mayabang na Dan na kilalang-kilala po ng aking pinsan si Juliet. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In Hebrews 8:11 it says, "For I will be merciful to their wrongdoing, and I will never again remember their sins." Sapagkat ako'y magiging mahabagin, ang sabi ng Panginoon, sa kanilang mga kasamaan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalahanin pa. Hindi katulad ng Diyos, hindi niya tinitingnan kung ano yung nakaraan mo. Ang importante kay Lord, magbaliklog ka. Diba? Alam natin yung kwento ng prodigal son. Never mind kung ano ka, sabi ni Lord, never mind kung inalipusta mo ako, never mind kung iniwan mo ako, never mind kung nag-stay ka ng maraming pera sa kalokohan mo. Ang importante, nasan ka ngayon? Nagbalik loob sa akin at nagpapatuloy sa iyong naumpisahan. Pero hindi nga katulad ng Diyos ang tao. Ang tao, di ba yung mga binasa natin kanina, hindi ba yun yung lasenggo noon? Hindi ba yun yung mga sugarol noon? Hindi ba yun yung mga tao na halang ang kaluluwa? Bakit na yun? Nagpipreach. Di ba? Ang tao yun ang tinitingnan. Yung nakaraan mo kung sino ka noon. Sinasariwa nila yun. Ayaw nilang makita ka na nagpipreach ka, na house to house ka just to share the goodness of God. Ayaw ng mga tao yun.
Pero si Lord hindi. Sabi nga dito, hindi ko na iisipin pa yung mga kasalanan mo. Ang importante sa akin ka ngayon. I will never again remember your sin. Pero hindi ka pa rin paniniwalaan ng tao. Sad to say, dahil sa iyong nakaraan pa rin sa tumitingin. Ang sabi ko nga, mabuti nga kung wala kang bad record, pero meron silang pwedeng ipukol sa iyo para sabihin, I will never believe in you. Kumbaga, hahanap sila ng may bubutas. Bakit po? May sagot ako dyan. Para patunayang mali ang nilipatan mo at ang iyong iniwanan ay tama. Yun ang mahalaga sa kanila. Never mind kung nagbago ka, never mind kung ano ka ngayon, ang mahalaga, mali yung nilipatan mo eh. Mali, tama yung iniwanan mo eh. Ang sabi ko rito, Christians are not perfect, but they are forgiven. Basahin po natin lahat to. Come on. Christians are not perfect, but they are forgiven. Kahit ano pa ang sabihin nila, katulad mo, sila ay nagkakamali at nagkakasala rin. Di ba? Yung nag-aalipos na sa'yo, nasasabihin, uy, ba't na ganyan? Bakit hanggang ngayon ganyan pa siya? Eh, nagsasalita ka, wala ba siyang nagagawa ng kasalanan? What makes you different from them? Tanungin kita ngayon. What makes you different from them? Eh, pareho lang kayo nagkakasala. See, you were forgiven. As simple as that. You are forgiven. Nalaman mo ang susi ng kaligtasan at ang pagbabago at ito ang iyong bukas palad na tinanggap. You open your heart to the Lord. You open your heart to the Word of God. That makes you different from them. Sila, tigas ng bato ang kanilang puso. Relihiyoso, sumusunod, pero after that, wala na. Importante kay Lord, relasyon. Ano yung relasyon? Nagpapatuloy. Hindi dahil pinabayaran, hindi dahil gusto mo mag-bless, hindi dahil gusto mo makatulong. Meron kang relasyon kasi may pag-ibig ka. Ano man ang mangyari, may bagyo man o wala, nakakariwasan man sa buhay o magtaghirap, nagpapatuloy. Bakit? Mahal mo ang Diyos. That makes you different from them. We are not religious here. Religiosity is kasi sinusunod mo eh. Kasi duty ko yan eh. Eh, paano kung wala ng duty? Paano kung wala nang utos? Initigil na rin. Pero hindi rito eh. When you have that deep relationship with God, ano ba lang mangyari? Tuloy-tuloy. Kasi bakit? Di ba? Patuloy ka na, Sister Kristen. Kapag pa sinave na yun, papakainin ba di ba forever? Papakainin mo forever. Because of what? Anak mo eh. Mahal mo. Same is true when we have that deep relationship with God. Sumusunod ka kasi mahal mo. Yun ang talagang meron kang intimate relationship with God. But no matter what happens, susundan mo si Lord. No matter what happens, sasambahin mo siya. No matter what happens, paglilingkuran mo siya. And that's love. Hindi religion. Hindi po religion. So dito po, sabi ko nga, what makes you different from them? Kasi you are forgiven. Nalaman mo yung kaligtasan, nalaman mo yung kung ano yung susi para sa iyong ikabubuti, at binuksan mo yung puso mo. Kundi pa kapag ganap na nagbago ngayon, at kung minsan ay naririyan pa rin ang dating ikaw, ang mahalaga, nag-iba ka ng pananaw. Yun ang importante. Nag-iba ka ng pananaw. In Matthew 10:34, it says, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong isipin pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa.
hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Kasi, bakit tabak? O di ba, ang ilan sa atin, nung sumunod ka kay Kristo, minahal ka ba lalo ng nanay mo? Minahal ka ba lalo ng mga kapatid mo? Siguro sooner or later yun. Kapag sila man, nakakaunawa na rin. Kapag sila man, nagpakumbaba na rin kay Lord. Kapag sila man, nag-surrender na ng buhay kay Lord, siguro, magiging kapayapaan sa iyo yung pagdating ni Kristo. Pero yung una, magiging tabak eh. Tatakwil ka. Hindi ka kakausapin. Hindi ka favorite. Sabi nga sa verse 35, For I have come, I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Sapagkat pumarito ako, ang sabi ng Panginoon, upang paglabanin ko ang lalaki sa kanyang ama, ang anak na babae at kanyang ina, at ang manugat na babae at kanyang pinang babae. Hindi raw siya dumating para magkaroon ng kapayapaan, pero dumating siya na parang isang tabak. Kasi mag-aaway-away kayo eh. Automatic po yun, kahit ayaw mo. Kumisan na tayo para, di ba, kumisan na experience natin yun kapag bago-bago pa lang tayo nakakakilala. Ikinukubli mo. Kumisan, pag nasa tahanan, iba tayo. Naintindihan naman ni Lord yun eh. Ayaw mong magkaroon ng gap between you and your father, you and your mother, you and your children. Ayaw mong ipakita na nagbago ka for the sake na hindi kayo mag-away. Pero makikita pa rin yun. Sooner or later, mararamdaman nila. Hindi mo ba itatago ang iyong pagiging Kristiyano? Never. Never po. Sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya lang, lagi ng puso mo, si Lord, si Lord, si Lord, si Lord. Anong lalabas sa tubig mo? Si Lord. So ito na mag-uumpisa, they will turn their backs against you. At yun po, hindi mo pwedeng just pray for them. Powerful ang prayer. Yung ating bisita rito, nakaka-relate. Pero, nothing is impossible with God. For us, it is very impossible na, paano bang isasama ito? Paano bang isasama sa Panginoon ito? Di kandado yung puso nito. For you, it is impossible, but for God, nothing is impossible. Amen. Amen. Para pa natin ang Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kahit kaano po ang katigas ang puso ng taong yan, yung minamahal mo na yan. Sabi nga sa Bible, papalitan ko ang inyong puso, ang sabi ng Panginoon, na dati pusong bato, papalitan ko ng pusong laman yan. That is not impossible for us here. Marami tayong hindi kayang gawin. Marami tayong hindi kayang baguhin. It's beyond our limits. Yung hindi natin pwedeng gawin, marami. Pero, magsumbong ka kay Lord. Magsumbong ka kay Lord in God's perfect time. Baka sakaling hindi agad-agad, babaguhin ni Lord niya. God's perfect time. Matagal na? Ano kay Lord? Matagal. Maraming ginagawa sa Lord sa buhay mo na hindi mo nakikita. Maraming din ginagawa sa Lord sa buhay ng iyong minamahal na yan na ayaw niya sumawa sa iyo na hindi mo nakikita. Iba yung paraan ni Lord. The Bible says, my thoughts are not your thoughts. Sabi ni Lord, and my ways are not your ways. Neither are ways your ways. Kung gano'n daw kalawak yung lupa at ang langit, gano'n din kalawak yung kanyang isip sa atin. So, naabot niyang lahat. Why worry when you can pray? Amen po ba? Napaka natin ng Diyos. So, dito po, ito pa ang nakakalungkot na katotohanan. Wala pong ma-offend dito. Wala. I am speaking generally po, hindi lahat pero generally ganito po ang nangyayari. Ito ang nakakalungkot na katotohanan. Mas tatanggapin ka ng tao nung basagunero ka pa.
Mas tatanggapin ka ng tao nung nasenggo ka pa kesa ngayong nagbago ka na. You know why? Mas tatanggapin ka nila noon kesa ngayon nagbago ka na kasi napabuti ka nga pero iba ka na. Others ka na eh. Iba din paniniwala mo eh. Kaya mga minsan naghihintay sila ng pagkakamali na magkamali ka para mahanapan ka nila ng butas para patunayang mali yung kapuntahan mo. Mali yung buhay na pinili mo. Kaya nga mas mabuti po yung kahit hindi ka tinatanggap dahil binago ka ng ni Kristo, that means to say, hindi ka nakatanggap-tanggap sa mundo. Dahil si Kristo man, pinatay po siya, hindi dahil masama siya. Katulad ng din natin. Si Kristo po, hindi siya binato, hindi siya dinakip, hindi siya pinako sa krus, dahil criminal siya. Pinatay po si Kristo dahil hindi nila nagustuhan ang pagbabagong kanyang mga sinasabi. Mga pagbabago laban sa relihiyon at sa kapaniwalaang nakakais ng mga Hudyo. That is the main reason why they killed Jesus. Of course, may purpose siya sa atin para mag-redeem tayo sa ating kasalanan. Pero titingnan mo po yung puso ng bawat isang Hudyo na nagsabing, sino ang sinabi ni Pilato na sino ang gusto niyong makalaya, si Kristo Jesus o si Barabbas? Yung mga nagsisigaw na free Barabbas, mga Hudyo yun, Israelites, na hindi nila matanggap na mayroong isang Kristo ngayon na nagsasabing mali yung kanilang nakagisnan, mali yung kanilang nakamulatan, mali yung relihiyon na kanilang pinaniwalaan. Yun ang main purpose nila. Why they put Jesus in the cross. Many of Jesus' teachings is breaking the law of Moses. Hindi nila matanggap ito. Pinalitan kasi ni Jesus ng law. At hindi ito natanggap ng kanyang mga kababayan. In John 8, hindi na natin babasahin. Alam natin ang kwento dito. One good example in John 8, 1-11, pag-uwi niyo, babasahin ninyo. Sa batas po ni Moses, ang mahuling nangangalo niya ay ipaparada sa daan at babatuhin hanggang mamatay. That's the law of Moses. Totoo yan. Kahit yung anak mo lang na sumasagot sa'yo, ang sa batas ni Moses, ilabas mo sa labas ng gate mo, ibabato mo at hanggang mamatay. That's the law of Moses. Pero binago po lahat dito, ito ng ating Panginoon. And one good example is this woman who was caught in adultery. Dinala po siya sa harapan ni Kristo. Actually, tinetest si Kristo ng oras na yun. Kung ano yung gagawin niya, kung susunod ba siya sa batas ni Moses o hindi. So, sabi nila, ito, Panginoon, nakita namin akto na meron siyang kasamang ibang lalaki. Ano pong dapat natin gawin? Hindi po agad-agad nagsabi si Jesus kung anong gagawin, nag-drawing siya sa lupa. Hindi ko alam kung ano dinadrawing ni Kristo, pinaghintay yung mga tao kung ano yung gagawin sa babae yun. Pinakita lang ni Kristo dito na hindi natin siya katulad. Hindi mabilis umusga, hindi mabilis mag-bash, hindi mabilis mag-fake news. Diba? Si Kristo mag-iisip muna 100 times bago sumagot sa kanyang mga kausap. And Jesus Christ here break the law of Moses and the Pharisees by not judging the woman who was caught in adultery. Instead, he said, anyone who have not sinned, cast the first stone. Actually, pwede niya batuhin yung babae kasi si Kristo lamang po ang pupuntangin hindi nagkasala sa lahat. Pero hindi niya yung ginawa. Sabi lang niya, sa inyo lahat dito, kung sino hindi nagkasala, siya unang bumato. Isa-isa pong nag-alisa. Kasi hindi nagkasala.
At hindi naging maganda po ang paningin ng mga tao dito na mas mabuti pang makita nilang batuin ng babae ni Kristo at hindi patawarin. Sabi ni Kristo sa babae, asa na mga tao? Wala na po. So hindi ka nila kinondem, hindi na kita i-condemn. But sin no more. Go and sin no more. Sabi ni Kristo. So, dito po, kanya ng tao mabagsik. Para mapatunayan na tama ang relihiyon, kasi hodang ikasama ng buhay mo, ikamatay mo, so be it. Basta susunod tayo kung ano yung batas. Mabagsik pa ang tao sa Diyos kung minsan. The Lord, dinisplay po niya yung love dito. Kaya sabi nga ni Sister Julian kanina, God is a God of many chances. And this is a fine example nung sinabi ni Sister Julian that God is a God of many chances. Habang buhay ka, mayroon kang pag-asa. Kaya huwag mong mamaliitin yung kasama mo sa bahay na hanggang ngayon. Sa tingin mo, hindi sumusunod sa Diyos. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi mo sa iyong katabi, habang may buhay, may pag-asa. Kung ikaw, di ba? Kung ako, binago ng Diyos in His perfect time, iba yung oras niya eh. Iba yung oras niya sa oras mo. Ang mamalay mo sa oras ni Lord para sa Kanya. Di ba? Tayo po ay witness dito. Hindi natin tayo kakaila ito. Patuloy ko rin lang dito. Pare-pareho ba tayo ng birthday kung nag-born again tayo? Hindi. Iba yung sa akin, iba yung sa inyo. Iba rin yung tao na inisip mo ngayon. Bakit hindi nagbabago yung tao niya? Iba yung magiging birthday niya. Iba. God knows. Hindi natin alam. God will reveal it to you one time. Wala kang gagawin kundi sabihin mo, Lord, thank you. Thank you, Lord. Naghintay ako sa oras. Thank you. Dito po, at yan po ang nangyayari sa ating henerasyon na yung hindi siya tinanggap si Kristo dahil hindi sila sanay sa Jesus kind of teaching with love. At siya po ay kanilang pinapatay. At then ay nangyayari pa rin sa ating henerasyon ngayon, kung hindi ka tinatanggap, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. At least, napapansin. At least, napaghahalatang binago ka na ng Diyos at hindi mo ito ikinukubli. Amen po ba? Amen. Yes. Hindi mo ikinukubli. Glory to God. Praise the Lord. Napapanindigan mo. Kahit kaunti lamang, kahit unti-unti. Kung noon, hindi ka makapag-pray sa loob ng food court ng tao eh. Gugulo ka na lang kay Lord. Lord, thank you sa pagkain ito. Ngayon, napapanindigan mo na. Close your eyes. Itawan mo na yung napkin. Kubiertos. Lord, thank you for this meal. Ngayon, napapanindigan mo na. Unti-unti, hindi mo na ikinukubli. Praise the Lord. Praise the Lord for that. Kesa doon sa mga taong born again pala, hindi halata. Diba? Mas mabuti na yung halata. Mas mabuti na yung halata. Sabi po dito, again, the title of our message, hindi ko sinulat. The title of our message, ano nga ba yung title? Napaka-special ko naman, Lord. Bakit na ba? Sino nakakalam ng Reckless Love na awitin? Paborito ni Sister Jazz. Diba? Huwag ka na magtaka, nasa Biblia po yun. Binabagit na iniwan ni Lord yung 99 na tupa at hinanap yung isa. Nasa Bible po yun. In Matthew 18:12-14, sabi po dito, what do you think? If a man owns 100 sheep, and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills, and go to look for the one that wandered off? Sabi sa Tagalog ng Kristo, ano sa palagay nyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa, at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan yung siyang kaput siya?
sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? Nakita niyo po si Lord dito. Iniwan niya yung 99 sheep. Merong isang nawala. Hinanap. Malay mo, ikaw yung isang yun. Diba? In verse 13 and 14, the Lord here said, and if He finds it, truly I tell you, He is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. At kung matagpuan niya ito at ay katotohanan, sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kay siyang kapunsyang. Napakahalaga kay Kristo yung mga naliligaw na mga kaluluwa. You can see the heart of Jesus here. Di ba one time in our lives, naligaw tayo? Huwag niyo ikubli yun. I myself, matagal akong panahon na naligaw ng Diyos. But God, hinanap ako ni Lord. Nagpakalayo-layo kay Lord eh. Ang layo ko kay Lord. Pero hindi siya tumigil. Kaya sabi nga ng awit, aakyatin niya yung pinakamataas na bundok, makita ka lamang. Bubuwagin niya yung pinakamatigas na pader, pinakamakapal na pader, bubuwagin niya yun, makita ka lamang. So dito po, kikita natin ang puso ni Lord na kahit anong kubli mo, kahit anong sama mo, kahit na anong layo mo sa Kanya, hanapin ka niya. In 1 John 2:15 it says, do not love the world or anything in the world. Sabi ni Kristo, if anyone loves the world, love for the Father is not in them. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. So, dito, makikita natin, mas mabuti pang hindi ka tanggapin ng mundo, pero kaaya-aya ka naman sa paningin ng Diyos. Isang tunay na Kristiyanong kayang manindigan sa Diyos. Kayang gawin ng isang bagay kahit ikaw na lamang ang gumagawa dito. Diba kung minsan na-feel mo yun? Sa isang company kung saan napakaraming corrupt na employees. Ay, awkward. Ako na lang yata hindi namumupit. Pero huwag ka mamupit. Kahit ikaw lang ang gumagawa dito, kung tama naman ang ginagawa mo, ang patuloy mo yun. Panindigan mo yun. Bago ka kumain sa food court, nagsabi ko na, kahit lahat sila hindi nananalangin before they eat. But you that have a deep relationship with God, of course, magpasalamat ka sa Diyos. Buhay ang Diyos sa puso mo. Buhay ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng pinupuntahan mo, nandiyan siya. So, you have to thank the Lord for the meal. Kahit ano pang pagkain niya. Amen po ba? Amen. So dito po, iba na nga tayo ngayon. Pero hindi naman tayo perfecto. Sabi ko nga kanina, nagkakamali pa rin. Paminsan-minsan nagkakasala pa rin, pero mas malaga, tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan at naliwanagan ang tayo sa kanyang mga salita at kalooban niya sa ating buhay. That is more important. At sa tulong po ng Banal na Espiritu na nangyayari sa atin ay unti-unti, tayo ay binabago ng Panginoon. Unti-unti po. Wala pong instant na pagbabago. Huwag kayong maniwala doon. Inuunti-unti tayo. Kung minsan ayaw tayong makinig. Katulad ng isang magulang, ayaw makinig sa sermon. Siyempre, papaluin ng Ama. Same is true sa God po. Kapag hindi tayo nakuha sa salita, meron tayong mararamdamang mga sakit na parang pinapalo tayo ng Lord. Doon po nabubuhayan tayo ng Lord kasi alam natin that God is alive, that God na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag natin, kapag tayo nakakaranas ng unos sa buhay natin, there are ministers to us. Kasi yun ang paraan ng Lord para tayo ay magbago. Amen po ba? Napaka-special ko naman kay Lord. Napaka-special. Atid ako.
Is there something special about us that led God to choose us? Ano ba tayong ginawa para piliin tayo ng Diyos? The answer is no. God did not choose us because of anything inherent in ourselves. He chose us out of His love and mercy and for His glory. In John 15:16, the Lord Jesus said, "You did not choose me." Hindi mo naman ako pinili. Kinalapit lang kita, hoy. Hinanap lang kita, hoy. Hindi naman yung nagkusa kang piliin mo ako. Sabi nga, the Bible said that God loved us first. Nung nakita namin yung ganap na pagmamahal niya sa atin, na-touch tayo dahil yung kanyang kahabagan ay bago tuwing umaga. His faithfulness and His mercies are new every morning. Naantig yung puso natin. Nung nakita natin na incomparable yung pagmamahal niya sa atin na hindi kaya i-compare sa mga pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa atin, we are touched of that love. At minahal na rin natin siya. So, sabi ng Panginoon dito, "You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." At ito po ang isa sa mga dahilan kaya kanya pinili, that you might go and bear fruit. Hindi mananatiling Kristiyanong nakaupo lamang. Hindi nananatiling kapag pagkatapos ng Sunday service, mag-mall, uuwi, tapos na yung Sunday, Monday ng Sabado, nakalimutan na yung relasyon sa Diyos. Hindi po yun. Sabi nga ni Kristo, pinili kita that you might go and bear fruit. God chose us so that we could join in His work in the world. Para tayo ay kumatawan sa Kanya. Kasi umalis na siya eh. Sino magpapatuloy? Yung kumakatawan. Sino yung kumakatawan? The church. Sino yung church? Yung building? No. Hindi yung building. The church is you. Ikaw ang kumakatawan. You are the body of Christ. Kung saan si Kristo ang ulo. Kaya nga ba kapag ikaw ay kumatawan, gawin mo yung ginawa ni Kristo noon. Ikaw yung pinagkatiwalaan niya habang wala siya. Para ano? Para magpalawak yung kanyang kaharian sa lupa. Para dumami pa yung katulad mo na tumanggap sa Kanya, nakatanggap ng blessing sa buhay, nakatanggap ng pag-asa, nakatanggap ng kaligtasan, nakatanggap ng pagbabago. Ikaw ang gagamitin niya. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang gagamitin niya. Amen. So, ano ang pagkakaiba ng isang tunay na tumanggap at hindi? The Lord Jesus Christ said in Matthew 17, malapit na po tayo magtapos, "Therefore," sabi ni Kristo, "by their fruit you will know them." Oo, tumanggap naman ako eh. Nasa ang bunga. Of course, unti-unti po. At least may bunga. O, nasa grade 1 ka. Papunta ka na sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. At least may bunga. May nakikitang pagbabago. Amen po ba? Amen. Nagpapatuloy, nagpapakumbaba, nagsusuko ng buhay sa Diyos. Unti-unti po. Hindi yung stop ka na. Stop na ako, ligtas na ako. Walang ligtas na stop. Sabi nga, the Christian life is like a bicycle. It's like riding a bicycle. When you stop, ano yan? Kapag tumigil ka sa pagpedal, ano mangyayari? You fall. Same is true kapag Kristiyano ka, when you stop, you fall. Mahulog ka. Never stop working for the Lord. Okay? In 1 Peter 2:9, it says, in closing, babasahin ko po ang sabi ni Pedro sa 2:9. You are a chosen people. Uy, chosen ka ha? Tandaan mo yan, chosen ka. Pinili ka, tandaan mo yan. Itatak mo sa utak mo yan. Itatak mo sa puso mo yan. Hindi mo pinuli ang Diyos. Pinili ka niya, mahal ka niya. Napaka-big deal sa akin yun.
Ang daming tao na lang pinili ni Lord. Sama mong tao. Pinili ka niya eh. The Bible said, God will have mercy to those whom He wants to give mercy. Amen. Yes! Kinahabangan ako na ang magagawa ko. Tingin niyo sa akin, inihabang ko naman. Dami kong inalubos ng tao. Magagawa niyo, kinahabangan ako. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness, into His marvelous light. Sa Tagalog, ngunit kayo isang lahing pinili. Tayo ito take note. Namnaman po ninyo ito. Namnamin ninyo. Isa puso, isa isip. Kasi ito kayo ito tayo. Ganito ang tingin sa atin ng Diyos. Kayo lahat nandito. You are a chosen people. Ngunit kayo isang lahing pinili. Isang maharlikang pagkapari. Isang banal, isang bansang banal. Isang bayanang pag-aari ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihan, gawa niya na tumawag sa inyo. Diba? Tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. We are called out of darkness into His marvelous light. Kaya nga kung titingnan natin ang ating mga sarili sa ating nakaraan, there was nothing, absolutely nothing special about us. Hindi tayo special. Ordinaryo lang tayong tao. Kailan tayo naging special? Nung pinili tayo ng Diyos. Para tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay katulad din ng pagkarino ng tao sa mundo. Pero tayo ay tinawag mula sa kadiliman. It was by His mercy and grace alone that He chose us. Walang pamantayan, walang requirements, walang resume. Only because of His grace, because of His love, because of His mercy. Ano yun? Kinahabagan ka, kinagiliwan ka, inibig ka, may hahanapin ka pa ba? Wala na po. Mga ordinaryong tao, kanyang mga pinili. Pero ang kanyang mga pinili, para daw para ipahayag ang kanyang makapangyarihan. And now that He has chosen you to be a member of God's family, ito ang kanyang tawag sa inyo. A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ngayon, special ka na. Can we say a big praise to the Lord for that? Praise the Lord. Higit pa sa maging membro ng royal family sa London. O maging kapamilya ng mga mayayamang altan sosyal sa lipunan. At dito, hindi kailangan ikaw ay nanggaling sa isang maharlikang dugo. God chose you out of nothing. He did not choose us because of anything inherent in ourselves. Sabi ko nga kanina, He chose us out of His love, out of His mercy, out of for His glory. Tayo po ba napagpala? Naramdaman po ninyong mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Singing over me.
message today para i-remind tayo kung bakit tayo nandito. Hindi ba? Out of people ko na nasa labas. Pag lumabas tayo dyan, makikita mo may mga nagtatrabaho, may naglalakad. Siguro yung iba galing na malengke, yung iba nagsasampay kakatapos maglaba. Pero nandito tayong lahat. For one reason, kasi pinili niya tayo. Amen. Hindi ba? Napaka-special feeling nun. Pwede namang may gawin tayong iba. Pwede namang masaya na lang tayo sa labas. Pwede namang kita na lang tayo ng pera. O kaya puntahan natin yung kamag-anak natin, di ba? O kaya yung friends natin. Mag-outing tayo sa tabi natin yung church. Pwede yun. Pero hindi, nandito tayo for one reason. Hindi lang dahil pinili niya tayo, pero dahil mahal niya tayo. Di ba? Sabi niya, pinili tayo ni Lord hindi dahil sa sarili nating merits. Hindi po dahil sa ginawa natin. Sabi niya ni Pastor, we were once shameful people. Diba? Pinili niya tayo hindi dahil mahal natin siya, pero dahil mahal niya tayo. Sabi nga nung kinausap ni Lord ni God si Abraham, ang sabi niya kay Abraham sa Genesis 12:2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So how does it imply to us? Hindi po natin kayang gawin yan dahil yun ay pangako kay Abraham. Ang pangako po sa atin ng Lord is He will bless us so that we will be a blessing to others. Hindi po ba? Sabi niya, hindi ka pinili ni Lord tapos iniwan ka lang dyan. Pagkatapos mong tumanggap, okay ka na. No. Imomold ka ni Lord hanggang maging holy ka. Dahil yun ang goal niya sa buhay mo. That is to be one with Him. Hindi ba? So, napaka-palad po natin dahil isa tayo dun. So, wag po tayong tumigil. Sabi ni Pastor, that is to bear fruit. Ano ba talaga yung fruit na yun? Yung souls pa na nadadala natin? Hindi po. That is for us to demonstrate how holy, how glorified God is sa ating mga buhay. We have to practice that every day na nakikita nila sa atin yung pagiging Kristiyano. Na nakikita nila sa atin yung love ni Jesus. Hindi po yung pagiging banal, pero yung pag-ibig ng Diyos. No? So, we share, we demonstrate love, unconditional love. Hindi po tayo magpapakita ng kindness dahil lang gusto natin yung tao. Pero dahil yun ang paalala sa atin ni Jesus Christ. Magiging mabait tayo, magiging kind, magiging humble, magiging respectful and obedient dahil yun ang turo niya. Hindi dahil gusto natin at dahil yun ang ginagawa ng iba. Okay? So, maraming salamat po sa message ni Lord para po sa ating pangwakas ng panalangin. Tayo po tumayo pumikit. Dakila ka, O Panginoon, sa buhay namin lahat. Ang mensahe mo po sa amin sa araw na ito, Panginoon, ay isang napakagandang paalaala, Panginoon, kung ano po kami sa inyong mga mata sa mundong ito, Panginoon, at sa aming mga sarili, Panginoon. Tulingan, dakila ka, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami kung sa mga araw po na lumipas, nakakalimutan po namin yung aming status bilang inyong mga anak, O God. Lord, remind us every day. Let us learn how to mend and to mold this relationship na gusto mo pong magkaroon sa amin. A relationship that is bounded by love, O Panginoon. Ikaw lang po ang makakagawa nito, O God. Ikaw lang ang bukod tanging na nakagawa po, Panginoon, na inahon mo po kami doon sa karimlan na kung nasaan po kami, Panginoon. At kung ano man po yung karimlan na maaari po naming harapin, Panginoon, kung hindi mo kami hinila, Panginoon. Maraming salamat po, God, that you chose me, you chose everyone in this room, O God. Though we were once lost in our lives, Panginoon.
Pinili mo pa kami, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, para pumunta po kami dito every Sunday at makinig sa inyo, Panginoon. Pero bilang mga instrumento, Panginoon, para ikalat namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Marahil ay hindi po pare-parehas yung paraan namin gagawin, O God. Pero alam namin, Panginoon, na Ikaw ang magdedirect sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we claim, papunta po kami lahat doon, O Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang magdedirect sa amin kung ano ang aming gagawin. Na kung minsan, Panginoon, hindi namin alam. Pero we are already there. Panginoon, turuan mo po kami. Turuan mo kami, Panginoon, na magsimula sa aming bawat tahanan, Panginoon. Sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, kamag-anak, katrabaho, kapitbahay, O God. Tulungan mo kami maging example kung sino ka, O Panginoon. Tulungan po kami, O God. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.